ang pinakamalakas na si Thor. Isang magandang umaga noon sa Asgard. Halos kakagising lang ni na Thor at Sif. Ang ganda ng araw na to! Oo nga eh. Pwede tayong mamitas ng mga bulaklak. Mamasyal tayo sa Midgard. O di kaya sa... Talunin ng higante mula sa Jotunheim! Hindi yan ang iniisip ko eh. Sa lalong madaling panahon, ibang Thor na makikita mo! Sige. Bibisitahin ko na lang si Frigga. Magsaya ka rin, ha? Hinanap ni Thor si Thialfi, ang pinakamabilis tumakbo sa Asgard. At si Loki, ang pinakamagaling sa ilusyon. Sa palagi ko, ito na ang araw na ipapakita ko sa mga walang kwentang higanting yon ang kapangyarihan ko! Hindi ba? Pareho lang naman kayo? Ano ka mo? Ang ibig niya sabihin, oo, alam namin ikaw ang pinakamalakas na Asgardian. Pero siguro hindi mo dapat sila minamaliit. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ako ang pinakamalakas sa buong kalawakan! At patutunayan ko yun! Ano, sasama ka ba? Oo naman, sa anumang pagkakataong gagawin mong katatawanan na sarili mo, dapat nandun ako. Ay, kukunin ko na lang ang karwahe. Naglakbay silang tatlo sa iba't ibang dimensyon hanggang marating nila ang lupaing malakas at malamig ang hangin. Naku! Ay! Hindi! Akin na yung ano! Teka! Sandali lang! Wow! Tingnan mo ginawa mo! Nasaan si Thialfi? Ang lamig dito! At madilim, humanap muna tayo ng masisilungan. Naglakad sila kahit malakas ang hangin at nakarating sa isang kuweba. Isang kuweba! Kakaiba ito Parang hindi ito isang bato. Isa ba tong tela? Hindi gawa sa tela ang kuweba, Loki. Akala ko ba matalino ka sa mga ganyan? Pero gawa sa bato ang ilang mga tao. Hindi ba? Gaya nung nasa taas? Taas? Saan? Mga kasama, may 5 makikitid na pasilyo ang kuwebang ito na nagtatapos sa dulo. Kakaiba nga eh. Ano naman sa ngayon? Magpahinga na lang tayo dito. Lumipas ang gabi na medyo payapa. Nagpahinga sa pagod ang mga manlalakbay. Nang dumating ang umaga, kasabay nito ang malakas na pagyanig. Ano nangyayari? Teka, lalabas ako at... Hindi! Ako na lalabas! Lumabas si Thor sa kuweba at tiningnan ang paligid. Ay, nako! Saan kaya galing ang... isang higante? Oo, higante nga. Nakarating na pala sila sa lupain ng Jotunheim nang hindi nila alam. At ang pagyanig na iyon ay hilik ng isang higante. Alam ko na gagawin ko! May nahulog bang dahon sa akin? Dahon? Nabagsakan ba ako ng bunga? Isang bunga? Ang Mjolnir ko? Ha? Aba naman, ang pinakamalakas pala na si Thor. Kung ganoon, hindi ka pala nag-iisa. May mga kasama ka pala. Si Loki at si Alfred, tama ba? Ang kuwebang yun ang guwantes niya. Ano bang ginagawa niyong tatlo rito? Pumunta kami rito para talunin ang mga higante. Kami? Napakatapang niyo naman. O siya, ako na ang pinakamahinang higante rito. Halika kayo, ihatid ko kayo sa Utgard sa lungsod kung saan nandoon ang mga malalakas na higante at maaari kayo magpatuloy doon. Ayoko, bahala ka dyan. Duwag! Dinala ng higante ang kanilang mga gamit at naglakbay na papuntang Utgard. Ngayong nasa paglalakbay na sila, ang lalaki ng hakbang ng mga higante na halos hindi na makasabay sina Thor. Ano? Ay! Tinanghali na sila sa paglalakbay.
Oras na magtanghalian. Eto, buksan mo ito. Nasa loob ang tanghalian natin. Sus! Madali lang to. Pinilit na tanggalin ni Thor ang tali. Pero hindi niya ito nagawa. Parang kasing lakas mo lang ang isang pusa. Ha? Ang ibig niya sabihin, isang higante pusa? Tama ba ako? Sa totoo lang, sana nga. Sabi rin naman niya, siya ang pinakamahinang higante. Hindi ba? Matatalo rin naman natin siya, hindi ba? Dito pa lang, nararamdaman na ni Thor ang kahihiyan. Naniniwala pa rin ako ang pinakamalakas kailanman! Ay nako, inuuna pa talagang pagmamalaki nito. Ha? Ano yon? Sinasabi ko lang naman. Andito na tayo. Iiwan ko na kayo rito. Sundin nyo na lang ang payo ko at bumalik na lang kayo sa Asgard. Hindi ninyo kayang talunin ang aming mga kasamahan. Magagawa namin yan! Kung ganon, galingan nyo na lang at paalam! Ay, bakit andito tayo? Nagsisisi rin ako sa desisyon ko. Tuloy tayo sa laban! Nang marating nila ang palasyo, nakita nilang bukas ang pinto. Pumasok sila, pero walang ginawa ang mga gwardya. Teka sandali, parang may kakaiba yatang nangyayari dito. Oo, tama ka dyan. Ha! O di kaya naramdaman nila ang lakas natin? Ano, ha? Ano yun? May ginaganap na piging. Lumingon ang mga higante para tingnan si Thor. Nakatayo lang sina Loki at Thialfe nun. Bigla na lang natawa ang hari na si Utgard Loki. Ha? Si Thor yan! At si Loki at Thialfe! Bakit kayo nandito? Para hamunin kayo! Para mapatunayan naming mas malakas kami kaysa sa inyo! Ano? May kami na naman? Talaga ba? O siya, sige. Dahil bisita ka namin, hayaan ko kayong pumili ng mga kalaban ninyo. Sino ang gusto nyo mauna? Ay, ako na. Ano kaya kung paligsahan sa pagkain? Magaling! Tama yan! Kayang umubos ni Loki ng ilang platong pagkain. At dito nga niya sinubukan kung gaano siya kagaling. Magaling. Ang makakalaban mo ay siya. Ano? Yan ba? Parang hindi naman niya kumakain ah. Isang tray ng pagkain ang dinala sa kanila at nagsimula na ang paligsahan. Sinimulan ni Loki ang pagkain. No. Malapit na ako matapos. Sige, tingnan natin kung ano? Nagulat si Loki sa kalaban niya na hindi lang ang pagkain ang kinain, pero pati na rin ang mga tira at kagamitan. Teka lang, paano? Hindi naman patas yun. Ay, oo na, sige na, talo na ako. Panalo na siya. Paano siya natalo? Huwag kang mag-alala, ako naman ang susunod. Hinahamon ko ang sino man sa mga tauhan mo sa isang karera. Kung ganon, doon tayo sa likuran. Pumunta na ang lahat sa lugar para panoorin ang karera. Kilala si Thialfe na pinakamabilis sa mga Asgardians. Sino ang higanting ito? Ang iyong kalaban, huwag mo siyang husgahan na kesyo mukha siyang bata. Nakaka-insulto naman ito. O siya, sige, hindi ko nakasalanan kung madapa siya. Ganda na. Takbo! Tumakbo si Thialfe ng napakabilis. Woohoo! Nasa kalahati na ako! Nasa na kaya ang isa? Ano? Paglingon niya, nakita niyang hindi gumagalaw ng ilang pulgada ang kalaban niya. Sus! Napakadali namang manalo rito! Siguradong akin na to! Malapit na ako! Konti na lang! Ano yun? Ano? Teka sandali, ano? Natulala at napaluhod na lang si Thialfe at pinanood ang higanting lumundag sa kanyang daraanan papuntang finish line. Ano? Paano?
Nakasalalin niya yung karangalan namin. Sige lang, walang pressure. Gusto niyo pa rin bang ipagpatuloy ang paghahamong ito? Sige, ngayon kayo naman ang pumili ng hamon na gusto nyo. Oh, nako. Paano kaya kung ang paligsahan sa pag-inom? Pero isang espesyal na uri. Ipasok dito ang tambuli. Isang malaking tambuli ang dinala sa loob ng arena at doon umagos ang tubig. Tignan natin kung kaya mong ubusin ang tubig na ito. Yun lang ba? Napakadali lang nito. Humanda na kayong matalo! Ininom agad ito ni Thor. Tinaas pa niya ang ulo niya para mainom niya lahat. Pero nagulat siya nang makitang puno pa rin ito. Hindi ito maaari! Hindi! Dapat kanina pa ito naubos! Pero ganun pa rin, bumabalang ang tubig ng ilang pulgada. Mukhang hindi kaya ni Thor na maubos ang kanyang inumin. Hindi! Hindi ito ang hamon na bagay sa akin! Gusto kitang hamunin sa lakas! Oh, siya, sige. Ikalma mo lang ang iyong sarili. Malalaki ang mga tauhan ko. Pipili na lang ako ng medyo maliit para bagay siya sa'yo. Sumenyas ang hari sa isa sa mga tao niya at nakita ni Thor ang hindi kalakihan at mahinang higanting palapit sa kanya. Ito ang yaya ko noon. Siya ang magiging kalaban mo. Pwede na siya, di ba? Ano? Iniinsulto mo ba ako sa ganito? Kung pakiramdam mo na matatalo mo siya, ikaw na ang panalo. Maliban na lang kung natatakot ka. Natatakot? Ipapakita ko sa'yo! Nakipaglaban si Thor sa isang babaeng higante. Naisip ni na Loki at Thialfe na malapit nang matapos ang kompetisyon. Pero hirap na si Thor. Bakit parang pakiramdam ko nanghihina ako? At totoo nga. Mas lalong lumalakas ang babaeng higante pag nanghihina si Thor. Suko na! Suko na ako! Hindi! At nagtapos noon ang paligsahan. Nanalo tayo! Hali kayo mga bisita ko mula sa Asgard. Magsasaya muna tayo bago kayo umalis. Ayos lang. Nakakain naman tayo na masarap dito eh. Hapunan na mga talunan! Parang busog na ako. Kahit sa mapait nilang pagkatalo, tinrato pa rin sila ng maayos at nasiyahan sa kanilang hapunan. Pagkatapos nun, hinatid sila ng hari palabas habang naghahandang umalis. Akala ko talaga na matatalo ko na ang higante ngayon. Ay nako, mali na naman ang akala mo. Dahil malayo na tayo, maaari ko nang sabihin sa inyo ang inyong pagkapanalo. Panalo? Natalo niyo kami sa lahat ng mga hamon. Sa technical, oo. Para sa inyo, isang paligsahan niyo ng lakas at mga talento. Para sa amin, isang paligsahan niyo ng lakas at talino. Ano ang ibig mong sabihin? Ginamit ko ang aking mahika bawat minuto sa aking buong kaharian. Kasi kung hindi, talagang matatalo niyo kami. Sinabi ng hari na siya mismo ang gumabay sa kanila sa Utgard. Agad din niyang ginamit ang kanyang mahika sa paglagay ng mga bato sa bundok sa pagitan nila ng Mjolnir. At tungkol naman sa mga hamon, nakikipagkompetensya si Loki sa apoy. Gaano ka man kalakas kumain, hindi mo matatalo ang kapangyarihan ng lumalamon ng apoy. At Thialfe, itinugma kita sa kaisipan, ang pinakamabilis sa kalawakan. Kahit gaano ka man kabilis tumakbo, hindi mo matatalo ang bilis ng isip. Thor, hindi umuhupa ang tubig dahil konektado sa karagatan ang tambuling iyon. Hindi mo mauubos ang isang karagatan. Pero naibaba mo naman. Ang pangalawang hamon, nakipaglaban ka sa katandaan, kalaunan kumukupas ang iyong lakas. Ibig sabihin, malakas talaga kami! Hindi, ang ibig niya sabihin nandaya ka. Galing mismo yan sa inyo. Ang talino mo. Oo, malakas ka nga, pero talo pa rin kayo. Totoo, pero sa isa pang hamon, Aalis na kami. Oo nga, sige, una na kami. Teka lang! Ang duwag ninyo! Di nagtagal nakabalik sila sa Asgard.
Tahimik lang si Thor. Aba! Nakabalik ka na rin! Teka, anong nangyari? Hay nako, napahiya lang naman ang asawa mo sa pagiging malakas at makapangyarihan sa lahat. Ay nako! Pero pinatunayan naming malakas kami. Sif, di ba sinabi ko na makikita mo ang kakaibang Thor? O siya, natalo man ako ng mga hamon, pero nakakuha ko ng konting kaalaman dahil mas malakas ka kung hindi ka palagi nasa tama. Nako, akalain mo nga naman. Ang galing mo. Ginagamit mo pa rin pala yung isip mo, no? Ayos. Pambihira ka! Kahanga-hanga ang pagkakaroon ng pisikal na lakas. Pero may mga bagay na mas mahalaga pa tulad ng kabutihan at katalinuhan. Ito ang mga katangiang hindi dapat minamaliit dahil napatunayan ito ng maraming beses kung paano nito binago ang kapalaran at ang mga tao.